Ayan, so welcome back guys. Problem number 3 naman po tayo. Itong problem na to, construction problem naman siya. And itong problem na to guys, na parang may kamukha siyang problem. Actually, same na same yung mga datas na binigay. Iba lang po yung tanong sa problem noong November 2018 Z-board exam. Okay, and yung reference po nun, tsaka reference po nito, itong problem na to, iisa lang po, yung ebook na ginamit. And isa rin yung author. No? So, sige, basahin ko muna. And so, sabi dito, a soil weighs 1163 kg per LCM, 1661 kg per BCM, and 2077 kg per CCM. So, ano ba yung mga ano na yan? CCM, LCM, BCM na yan. Mamaya discuss natin. And then, ang tanong sa atin, ano daw po yung load factor and shrinkage factor for the soil? Kasi itong problem na to guys, kasi wala siyang binigay na hint noong exam namin. Kaya, dapat alam natin yung formula para masolve natin yung shrinkage and load factor. Ako noon personally hindi ko alam yung formula nila. Pero alam ko yung relationship ng tatlong state ng soil natin or tatlong condition ng soil. Yan po yung condition sa bank, sa loose, tapos sa compacted. Okay? And actually yun po yung nakikita natin dito. Itong LCM po dito na nakikita natin, that stands for loose cubic meter. So siguro isulat ko muna yung mga ano, no, yung mga ang given dito. So, yung weight daw po ng soil, pero nakakilogram yan, siguro density na lang ilagay natin dito. So, density po natin sa loose condition, that is, ito, 1163 kg per LCM. So, itong LCM natin dito, this denotes na naka-loose condition po yung soil natin. Or naka-ano to, loose cubic meter. Ito, naka-loose cubic meter po siya. And another one guys, we have here, another given na naka-bank cubic meter naman. Okay, so dito we have raw naman nung bank. Na equivalent po yan sa 1661 kilogram per bank cubic meter. Okay, so itong B natin dito guys ay ano yan bank. And another given sa atin is yung naka-compacted naman. And that is, raw po ng compacted, equivalent po yan sa 2077 kilogram per CCM. Ayan. So itong C natin dito na nakikita na yan guys, compacted naman. Ayun, nung lumabas to, medyo nag-overthink ako eh. Kasi once mapagbaliktad mo lang yung ano, yung dalawang to, matatrap ka na sa choices. Ay, kasi may, nung exam ko noon, nalala ko, pinagbaliktad yung dalawang choice nun. Ito 0.80, 0.70, 0.70, 0.80. So yun, medyo may trap din pala sa MSTC, no? Pero siguro, sinadya na lang to. Kasi hindi naman intentionally nagtatrap talaga si examiner natin sa MSTC. Unlike sa PSAT na meron talagang trap, sinusolve talaga yung mga choices, ganyan. Sa MSTC siguro nagkakataon lang na nakakaroon ng trap na choices. Okay, so dito, and ganun din, 0.9, 0.6, 0.6, 0.9. Kaya dapat alam mo talaga yung kung ano to, itong load factor tapos shrinkage factor. Ako nun medyo kinabahan ako kasi hindi ko talaga alam yung formula. Pero medyo confident ako nun na kinabahan kasi alam ko yung concept behind the relationship of the three states or conditions ng cell natin. Okay? Sa condition po ng bank, sa loose, tapos sa compacted. Pero discuss muna natin guys kung ano yung mga yun. Kasi yun yung importante talaga na dapat ma differentiate natin pag nagsosolve tayo ng gantong problem sa construction. Okay? So kapag sinabi kasi nating bank, kumbaga yung bank, ano guys, parang yun yung source ng um, source po ng soil na ginagamit sa mga construction, ganyan. So yun po yung mga nakatambak na lupa sa mga quarry, ganyan, sa mga site. No? Ngayon, ito guys, nakabank to. Nakabank po siya. And itong soil po na ito na nakatambak, ngayon, syempre gagamitin yan sa mga job sites, ganyan. Ilalagay po yan ngayon sa truck. For example, may truck tayo dito. Ano ba mag-drawing? Sa halimbawa, may truck tayong ganyan. Truck ba yan? Sige, kunyari truck na yan, guys. And syempre dito ilalagay yung lupa natin ngayon. Ito yung lupa natin, for example. Gawin natin brown para aesthetic. So, syempre dito, kuha tayo ng parang soil sa lupa natin. Soil sa lupa natin. Kuha tayo ng soil dito sa mga nakatambak. And then, ilalagay natin yan ngayon dito ilalagay natin ito dito sa truck, no? Ito yung maging itsura nung soil sa truck. Yan. Yan. So, dyan. Saan dyan siya, guys?
Ano yun, transparent yung track. Basta yun guys, yung lupa natin dito, nilagay natin dito sa track. And ito yung naging itsura niya. Ngayon guys, kapag nasa track na siya, no, naka-loose naman po yan. Ay after po niyang ma-excavate or ma-load. Or na-load na siya sa track. So therefore, ito naka-loose condition na siya. Ngayon, syempre, yung mga lupa po na nilagay dito sa truck, syempre gagamitin yan sa job site, no? Hindi naman yung truck ang gagamit dito sa lupa. Hindi po yan mananatili dyan. No, gagamitin po yan sa site ngayon. And syempre, kapag nilatag po yan sa site, i-compact po yan. Wait lang. And for example, ito na yung lupa natin. And then, syempre mag-apply tayo ng mga mechanical forces, ganyan, mechanical. Girl. Ayan, so mag-apply tayo ng mga mechanical forces, pwedeng yung mga ruler, ganyan, para ma-compact po yung soil natin. Okay? So, ito, basically, parang dito na po natin matatagpuan yung compacted soil. Okay? Or compacted state nung lupa natin. Lupa. Ayan. So, ito yung tatlong tatlong state or conditions nung soil natin. Okay, una, bank. So, kapag sa bank, no, yung material po natin ay nasa natural state, no, or before disturbance. Tapos sa loose naman, dito sa loose, after ma-excavate or ma-load po yung soil natin sa mga loader, ganyan, sa mga trucks, ganyan. And compacted naman kapag naibaba na po yung lupa tapos kinumpact na po siya by applying mechanical forces, ganyan, pwedeng yung mga ruler, ganyan, yung ipaplat nila yung lupa. And others. Wala nang maisip eh. Kaya ginawang others na lang. Hindi, joke lang. Okay, so yun. Pero dito, dapat maintindihan natin kung ano yung mangyayari sa lupa once dumaan po tayo sa tatlong conditions na to. Okay? So ito guys, no? Take note po natin lagi na from bank po yung reference natin palagi, no? So yun yung ginagawa ko noon, from bank palagi yung reference na ginagawa ko. And ito guys, from bank to loose, nagkakaroon po ng swelling yung ating soil. Or ano ba yung swelling? Di ba parang namamaga ganun or na-try nyo ng tapsilog. Ay, tapsilog. Tapilok, ganyan. Di ba kapag natapilok tayo, nagsisell yung natin, yung sa ankle natin, sa paa, tapos parang nagsiswell siya, ganyan. So parang ganito lang din sa may swell natin, guys. Nagkakaroon tayo dito ng swelling. So from bank, papuntang loose, nagkakaroon pa tayo dyan ng tinatawag natin na swelling. Wait lang, anipis. Ay, anipis. Ito, nakakaroon pa tayo ng swelling dyan ngayon. Ngayon, from bank to compacted naman, nagkakaroon pa tayo ng tinatawag natin na shrinkage. Okay? Nagkakaroon tayo ng shrinkage. And dito guys, actually may mga relationships tayong pwedeng mabuo eh. Yung in terms of volume, tapos in terms of unit weight, tapos or density. Okay? So in terms of volume muna tayo. Kapag in terms of volume guys, sa tingin natin ano kaya yung may pinakamalaking volume sa tatlo? Si bank ba, si loose, or si compacted? So syempre dito guys, ang may pinakamalaking volume ay si loose. Okay? Si loose po yung may pinakamalaking volume. No? Sabi here, yung V loose greater than V sa bank, and yung V natin sa bank, mas malaki po yan sa compacted, of course. Okay? So dito we have V sa compacted. Again, pinakamalaki si loose, no? Kasi nakakaroon tayo ng swelling dyan from bank. And then, si bank naman, mas malaki po siya sa compacted. Kasi sa compacted natin, guys, na-compact na yung soil natin. And kapag na-compact na po yung soil natin, ay nakakaroon tayo ng, kumbaga, rapid decrease sa volume. Ay, di ba sa natin, guys, babalikan natin yung soil mech. Oh, ba't nagsa-soil mech na tayo dito? Composed of volume po ng voids, tapos volume ng soil solids. And yung volume ng voids, di ba, yan, nahati yan sa dalawa. Volume ng air, tas volume ng water. Ngayon, kapag nag-compact kasi tayo, syempre yung volume ng air tsaka water natin, mag-decrease po yan. So, therefore, si compacted po yung may pinakamaliit na volume. Ngayon, in terms of naman guys, in terms of unit weight, o kaya naman density, so lagay ko lang no, in terms of unit weight or density, ay maliit. Or density. Ano naman kaya yung magiging relationship po ng tatlo? So dito baliktad naman guys, no? Yung natin, yung unit weight po natin sa loose condition, yan po yung mayroong pinakamaliit. And ang may pinakamalaki naman, of course, si compacted.
Okay? So ano nga bang ano natin dito? Ano nga bang mga formula natin? 'Di ba alam natin guys, ng unit weight equal lang po 'yan sa weight divided by the volume. And ang density natin, 'di ba, equal po 'yan sa weight divided by the volume. Ngayon kapag napakalaki ng volume natin, syempre liliit po yung unit weight natin ngayon. Ganun din sa density. And kapag napakaliit po nung ating volume, lalaki naman po yung unit weight or density natin. And take note guys, si weight considered as constant po yan or remains the same. Okay? Si weight natin dito, this remains constant. Ayan. So, ayun yung parang basic concept na dapat alam natin dito, no, sa construction. Ay, construction. Dito po sa three-state nung cell natin. Yung bulk, yung loose, tapos yung compacted. Ngayon guys, bakit ko to discuss? Ako actually nung nag-take ako ng exam, ito lang po yung alam ko. Hindi ko alam talaga exact formula ng load factor tapos shrinkage factor. Pero dito kasi pwede nating i-relate eh. Kung makikita natin guys, di ba, from bulk to compacted, andyan po ngayon si shrinkage. So parang nagkaroon tayo ng idea na para ma-solve po natin si shrinkage factor, ang dalawang state or condition po ng soil na kakailanganin natin dyan would be the bulk state tapos si compacted state. Okay? So try natin guys, no? Shrinkage muna tayo kasi yun yung parang may pinaka-idea tayo eh. Kasi ang tanong sa atin, shrinkage factor tas load factor. Wala namang load dito na ano no, wala namang load na terms dito. Okay? Ang meron lang na term sa atin si shrinkage na from bulk to compacted. So what if shrinkage muna yung solve natin, shrinkage factor. Ngayon, kapag isosolve kasi natin si shrinkage factor, ang present po dyan na dalawang state would be from bulk papuntang compacted. And kapag sinabi kasi nating factor, unitless yan. No? So basically, para maging unitless po yung ano natin, para maging unitless po yung sagot natin, shrinkage factor natin ngayon will be, it is either, i-divide po natin yung row po ng bulk sa row ng compacted. O kaya naman vice versa, i-divide po natin si 2077 sa 1661. Pero guys, take note po natin palagi no, na kapag sinabi nating shrinkage factor and load factor, lesser than 1 po yan palagi. Okay? So, si SF natin, singit ko na lang. Tapos, si load factor, palagi po yung lesser than 1. So, nagkaroon po ulit tayo ng idea na dapat yung denominator po natin will be the higher value. So, ano ba yung mas malaking value dito? Si compacted ba? Or si bulk? So, di ba mas malaki si compacted? So, therefore, pwede nating sabihin na ang maging formula natin for shrinkage factor ay si row po ng bulk divided by row ng compacted para maging lesser than 1 po yung factor natin dito. So, substitute lang natin guys, no? We have here 1661 kilogram per BCM. Divide lang po natin to ng 2077 kilogram per CCM naman. And dito guys, no, magka-cancel na yung unit natin. And we are left with, eto, ano kayong maging sagot natin dito for our shrinkage factor. So, divide lang natin guys, no? We have here 1661 divided by 2077. So this give us 0.7997 or approximately 2.0.8. Ang shrinkage factor po natin dito bale ay ito guys, 0.8. Next naman, ano tayo guys? Load factor naman. Okay? So guys, wala tayong ano eh. Wala tayong, hindi tayo binigyan ng kumbaga keyword dito sa relationship nung tatlo. Kung alin yung load yan. Pero alam natin, di ba? Na ito shrinkage. So basically yung naiwan, pang load po ito. Okay? Or ganun din, alam natin na from bulk, ilo-load po natin yung soil. And then, papuntang loose, and then nakaroon tayo ng swelling. So basically, ang relationship po nung para sa load ay from bulk to loose. Okay? So load factor naman tayo. Ang condition po ng soil naman natin ngayon ay from bulk to loose naman. Ngayon, alam natin, di ba, na lesser than 1 dapat yung magiging value ng load factor natin. So basically, dapat nasa denominator po yung mas malaking value between the bulk and the loose. So ano ba yung mas malaki dito? Si 1661. So therefore, ang magiging formula natin dito for load factor, equivalent po yan ngayon sa row po ng loose divided by row ng bulk. So divide lang natin yan guys. Now we have here 1163 kilogram per LCM divided by ito, 1661 kilogram per BCM.
So, cancel pa rin yung unit natin dito guys. Baka magtaka kayo kung bakit nag-cancel yung BCM, CCM, ganyan. Itong mga unit na to guys, naka ano yan eh. Cubic meter po yung mga yan. Okay? So, naka-cubic meter po sila, pero magkakaiba lang yung condition. Naka-loose, bank, tas compacted. Ito, solve lang natin siya guys. Masosolve na natin yung load factor natin. So, yun, di ba? Kahit hindi natin alam yung formula, nagawin natin ng paraan basta alam natin itong relationship or concept behind the three states or conditions nung cell natin. So, divide lang natin to guys. No? We have 1163, masyadong usog. 1163 divided by 1661. And silan to guys, 0.7. So, ang sagot natin dito ay 0.7. Okay? So, therefore dito, no, dapat hindi natin mapagbaliktad yung answer natin. No, kasi mayroong magkabaliktad dito eh. Okay? So, unang tanong sa atin, load factor. Ayan, load factor. So, ano ba yung load factor natin dito? C, 0.7. So, therefore, X na po itong letter A. X na rin itong B tsaka C. And then, shrinkage factor naman po natin, yan yung pangalawang tanong, equal naman po yan sa, saan to guys? Sa, ito, 0.8 naman. So, therefore, ang sagot natin ay 0.7 and 0.8. Or letter D po yung sagot natin dito. 0.7 for the load factor, nating LF natin, and then shrinkage factor naman po natin ay 0.8. Pero baka magtaka kayo, no? Kasi sa situation 1 natin, kanina na na-discuss, magkabaliktad yung ano, magkabaliktad yung nasa choices natin. Safe naman yan guys kasi ano, sila lang naman yung mayroong values na ganyan. No? Hindi naman napagbaliktad dito na 1072 muna tapos 1183 for letter D. Hindi naman ganun yung ginawa. Kaya okay lang to guys. No? Pwede natin conclude kagad dito sa number 1 na iting sagot. Okay? So unlike sa number 3, problem 3, parang may konting trap siya, no? May konting trap na hindi naman sinasadya na magkaroon ng trap sa choices. Anyway, ito na po yung problem number 3 natin. I hope na nasundan po ninyo. And, ayun, sana nakatulong. See you guys sa problem number 4 natin. Dito pa rin sa MSTC playlist. So, thank you guys for watching.